ito yung biasing niya. Yan, ito yung biasing niya. Ito parang differential lang ito eh. Yan, tapos ito 102 naman to, 1K. Ito yung sa may biasing niya. Tandaan nyo yan, ito, dito sa gitna. Ngayon, same lang din value niya, no? Pasensya na agad yung bungad natin kasi medyo masakit na lalamunan natin. Taste lang para kahit paano may content tayo. Atlantic Pro na PA18. Shoutout and then maraming salamat kay Bossing ng, alam kung taga saan to. Kalimutan ko tanungin kung taga saan. Kay Sir Jonathan. Yan o, na pangalan nyo. Okay, maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin ha. Atlantic Pro PA18. Issue nito, matagal doon na stock ito tapos parang nag-protect daw yata or ano ba to na nanunog na speaker. Pero nung pinlog-in ko, naka-normal mode naman siya. Medyo marumi lang. Galing pa yata probinsya to eh. Ngayon, pakita ko sa inyo naka-plug in na yun doon no, sa may bulb. Ako kapag nagto-troubleshoot ako or once na magsisimula ako ng troubleshoot, nagbabalb muna ako para safety. Ngayon, on natin. Hawig nito is parang concert na kitten lang. Okay, nag-normal siya. Nag-normal. Ngayon, meron speaker to nakakabit may speaker na nakakabit. And then, okay, lagyan natin ng audio input muna. Parang nakaparallel eh. Isa lang nga, nakaparallel yata ito. Pin natin. Ngayon may audio naman siya oh. Parang wala. Anong nangyari? Tika lang parang walang audio Ako muna ng dalawang input na ilagay natin. Ganon. Okay. Ayan, meron Okay, may audio. Channel 2. Meron din Okay. Meron din. Ano gagawin natin dito? Di ba? Ano gagawin natin? Dahil meron din siyang audio. Ganito na lang. I-equal natin to. I-general cleaning natin siyempre kasi parang punong-puno lang alikabok. Sa video parang wala lang pero pag actual, grabe kumapit na. Ang gagawin natin dito, ito guys, yung design ng concert, itong Atlantic, tapos isa pa yung M audio, mapapansin nyo, mabilis mag-clip yun. And then nanununog ng speaker. Kasi nagdi-DC out na siya. Kasi medyo mataas yung biasing nun. Ito, baka babanatan na naman tayo ng iba na sabihin, mawawala yung tunog niya kapag binaba natin yung bias niya. Okay? Bahala kayo dyan. O ano isipin nyo. Ngayon, gagawin ko rito, ibababa natin yung biasing niya. Or, fix natin. Katulad sa ibang ginawa natin, ibababa natin na konti. From 0.4, kahit mga 0.26, 0.27 lang. Pakita ko sa inyo Ngayon, tanggalan natin ng kwanto. Audio and then output. Hirap ng masakit ng lalamunan. Okay. Ngayon, sukat tayo ng biasing niya. Para may idea kayo Okay, dito. Tingnan nyo yung bias nyo. Halos magpo 0.5 na Diba? Mataas. Lalo pag hinataw mo yan, mabilis mag-clip talaga yan. Teka lang, kasi sobrang dumi na nyo. Mahaba na nilakbay ng unit na to Hindi ko makuha yung kanya. Bias dito Marumi. Ayan basta mataas siya yan marumi kasi mataas. Gagawin na lang natin, i-fix natin yan tapos ibababa natin konti, sabay linis na. Okay? Para matuwa naman si Bossing. Baka mamaya ibalik natin to tapos ganun pala yung problema. Hindi, pagsabihan pa tayo. Total nandito na to. Gawin na lang natin kung ano yung mayroong diskarte tayo. Okay? Bago natin simulan yan, siyempre mag-promote muna tayo ng YouTube channel natin kahit na masakit yung lalamunan natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, dahil goal ko nga ngayon taon is 100k subscriber. Subscribe ka, pinutin mo yung bell button sa gilid
Select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Baklas muna tayo ng isang board para meron tayong reference mamaya. Kinalas na natin yung board, tapos binras na natin konti. Medyo malinis na dito. Dito marami pa. Ngayon, halos hindi mo na makita yung value. Halos hindi na makita. Kasi, kinain ng kalawang. Pagkakalam ko, isa lang sila ng model na kuha nito eh. Isa lang sila ng model ng concert na kitten. Parang 302 ba to dito? Hindi, parehas tong value na ginamit eh. Parang 302, parang 3K yata gamit dito. Okay. Kasi kung parehas sila ng concert, ang concert ay, ang gamit natin dito is 350 ohms. 302 talaga siya oh. 302. Focus ka nga. Ayan, 302 siya. 3K yan ah. Pero sige, try natin. Lagyan ko ng 350 or calibrate ko. Parang alam ko 350 ang gamit ko dito eh. O tingnan natin kung parehas lang. Nagkamali ako ng tansya. Akala ko parehas sila ng biasing ng concert na kitten. Pinanood ko pa yung video ko sa may YouTube. Iba. Yung sa kitten natin is 350 ohms lang yung gamit doon. Dito, iba. Ito final ko na ito ipapa-final ko na ito. Papapansin nyo. Focus yan. Yung bias na ginamit natin ay 1.5K tsaka 200 ohms yan. Okay? 1.5K tsaka 200 ohms. Equivalent ng 1.7 yan ah. Binaba ko lang siya ng bagya dito. Kaysa dito. Dito nasa 0.4. Yung atin nasa 0.3. Binaba lang natin ng minimal lang. Konti lang. Para wala silang masabi. Okay? Ito yung biasing nito. Magbibigay ako ng ideya. Yung bias nito ay kapag nagtaas ka ng value, bababa yung biasing niya. Ba 3.3 ang nakalagay dito sa main trimmer. 302 pala, 3K to. 3K. So 3K to. Ngayon, kapag tinasan mo ng bias siya, bababa yung biasing. Yung voltage bias. Ngayon, kapag binaba mo naman yung bias na value, yung voltage bias tataas. Kaya sinubukan ko nga siya ng ng 350. Naku, sobrang lakas ng ilaw. Yan, hanggang sa tinaas natin, sumubok ako ng 750, 1.2. Yung 1.2 mataas, nasa 0.5 siya. Ngayon, ito, dinagdagan natin naglagay tayo ng 1.5. Sa 1.5, pumantay dito sa kabila. Pumantay siya dito. Ngayon, dahil nga bibaba natin ng konti, nagdagdag tayo ng 200 ohms. Okay? 1.5 plus 200 equivalent ng 1.7K yan ah. Yan, 1.7K. Okay, yan. Ngayon, mahirap to, nahirapan ako. Ibalik ko muna to para maipwesto ko na. Okay, final na yan. Ipapakita ko sa inyo. Naibalik ko na siya. Naibalik ko na yung mga wire. Mamaya na lang natin linisan yan ng todo. Ngayon, switch on natin. Make sure na wala nakakabit na audio input and then audio output sa likod ah. Ngayon, magsukat tayo ng biasing. Kahit sa gatong pamamaraan lang guys, is may makukuha kayo. Mahirap mag-calibrate. Tapos sa totoo lang, akala nyo lang. Pag di mo kabisado yung calibration, mangangapa ka. Yan, ito. Medyo marumi kasing ano, medyo marumi na yung paano mga transistor eh. Kaya, may madisgrasya pa to. Yan, pansinin nyo ayan, nasa 0.3 lang siya. Di ba? Lalagpas lang ng mga 0.27 yan. Pansinin nyo itong naka-stack pa. Naka-stack ha. Mas mataas to. Pangit yung test prod ko ah. Yan ah, pansinin nyo. Di ba? Magpo 0.4 yan oh. Nasa 0.4 na siya. Tapos ito lang yung Phoenix natin. Umaba lang ng bagya ah. Kunti-kunti lang oh. Di ba? Nasa 0.3 lang to. Mas maganda yan, medyo mababa ng konti. Sabihin ng iba na papangit yung tulog, huwag kayong maniwala doon. Ngayon,
Kung ano yung value na ginamit natin dito, same na yung gagamitin natin dito. Okay, baklasin ko ito. Nabaklas, and then Phoenix bias ko na. Kasi gabi na, bibili pa ako ng ulam. Yan, ito. And then, hindi ko pala sa ipaliwanag kanina. Ito yung biasing niya. Yan, ito yung biasing niya. Ito, parang differential lang ito eh. Yan, tapos ito, 102 naman to, 1K. Ito yung sa may biasing niya. Tandaan nyo yan, ito. Dito sa gitna. Ngayon, same lang din value niya, no? Kikita nyo. Diba? Linaw ng camera natin, no? 200 ohms, tsaka 1.5. Okay? Zoom out natin. Yan, tapos yung gilid-gilid pa rin ng lalagyan nyo. Sa taas, huwag nyo napansinin. Kasi yung taas dyan, yung gawing taas na to, itong gawing taas na to, tapos dito sa may kaliwang gawi, ay magkadugtong lang yan sila. Magkadugtong lang. Kaya pili ka maglagay dito sa kaliwa, and then bandang kanan. Or either, bandang taas, tapos bandang kanan. Pero pinaka the best way, para hindi ka malito, ay kaliwa kanan na lalagyan mo. Okay? Ayan, 1.5 tapos 200. Equivalent ng 1.7K yan ha. Ngayon, linisan ko to. Tapos, balik na natin. Mabilis ang video lang. Naibalik na natin yan. Sige, final cut pa nga tayo. Magpa-final sukat tayo ng biasing niya. Kung magbago sila na parehas. Okay. Ito, kinumpressor ko na to eh. Yung mga puti-puti, wala na tayong magawa dyan. Yan ay lumabas sa tawas eh. Ito nga oh. Kahit anong kuskus ko, hindi na mawala. Sa katagalan na rin. Ito yung unit na to, napakatibay talaga to. Aminado talaga ako dito. Yung na lang, madalas na reklamo ng nagpapagawa rito sa atin ay kung daw, nanununog ng speaker. Ayun oh, bumaba lang na konti ah. From 0.4 to 0.3 lang. Pwede nyo pang ibaba yan kung gusto nyo ibaba talaga. Ano yun? Gusto nyo mga 25.26 lang eh. Pwede pa yan. Ano? Diba? Okay na. Ang gamit natin ay 1.5 tsaka 200 ohms. Equivalent ng 1.7 lang. Gusto nyo bumaba pa yan, lagyan nyo ng mga 2K yan. Bababa yan, mga 0.25, 0.26. Kaso lang, siyempre, baka sabihin na naman ng mga buzzer natin na papangit na yung tunog. Eh, ganun talaga. Gagitna lang natin. Okay? Ngayon, maglalagay tayo ng ulit ng speaker para makauwi na tayo. Sana. Kalang, lagyan natin ng speaker. Paras, kung titingnan mo to, pares na pares talaga sila ng design ng concert. Pero magkaiba pala yung biasing na gamit. Sa concert, 350, alam ko 350 lang yung gamit ko dun eh. Yung concert na kitten, 350 lang yung gamit ko dun. Ito medyo siya, no? Medyo mataas. Kasi value naman ng trimmer doon na nakalagay ay 501 lang yun. 500 ohms lang. Ito kasi 3K. Yang layo. Okay? Yung nakakabit na speaker na, audio input natin, yung laptop natin gumagana. Ngayon, naka-speed yung kan natin. Kailangan ayusin ko muna yung laptop. Okay? Nakakuan eh. Na mabilis yung tugtog. Bilis yung tempo niya. Ayun oh. Copyright tayo. Ito. Ay, hindi pala nakakabit yung speaker na isa. Teka lang. Hindi pala nakikabit to. Ayusin natin. Kabit muna natin to. Bira oh. Teka lang, off ko muna. Balik muna natin to. Okay, ito na. Kaya pala walang audio. Yung terminal plan din na ikabit. Ulit, take 2. Hirap naman sakit lalamunan. Hirap magsalita. Ayan. Meron na. Oh, lakas oh. Masasabi mo bang humina yan? Okay na, baka makapirit pa tayo. Wala to, mabilis ang video lang. General cleaning. Tapos sabay, kuan lang, binaba lang natin ng bagya para hindi siya ganun kabilis mag-clip. And then, hindi ganun uminit. Okay, sana nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin. Technician, kung sakali may encounter nyo to, na tapos gusto nyo gayahin, yung unit na Atlantic Pro na 18 na to,
Kaya gusto nyo gayahin yung gawa natin, yan lang. 1.7K ang gamit natin. Kung gusto nyo ibaba pa yung bias, gamit kayo ng mga 1.8, mga 2K, bababa yan. Okay? And then, dahil umabot ko sa part ng video natin na ito, hindi ka pa rin nakapag-subscribe, subscribe ng YouTube channel natin. Pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace natin lahat.